Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Euro ayan, Beeperman 150. Ang issue ng motor ni boss, ayaw umandar. Check natin. So wala daw battery. Check natin kung andar. Tadyakan natin. Umandar. Umaandar, namamatay. Yan ang sinasabi ni boss. O kanina pinaandar niya to. Ayaw umandar, ngayon umandar na naman. Na-stuck daw. So try uli natin paandarin. Ngayon ayaw na. Sa pagtotroubleshoot ng ganitong issue ng motor, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat may guide tayo or step by step kung paano natin susolusyonan yung ganitong problema. Dayo from Samal, dinala niya rito, nakatatlong patay daw siya, umaandar at namamatay. At sa pagtotroubleshoot ng ganitong issue, tatlong bagay lamang po yan. Unang-una, yung kuryente, dapat i-check natin. Ito yung kanyang spark plug cap, dapat good condition po yan. Yung high tension wire, dapat naglalabas ng kuryente. At sa pagkakataong ito mga boss, nadala naman ni Padreng yung motor niya rito, ibig sabihin, good yung kanyang compression. So, dahil good yung compression, tumbukin agad natin tong kanyang high tension wire. So nakikita ko good naman yung kanyang spark plug cap, good naman. I-check natin kung maganda yung kuryente. Pag maganda yung kuryente, buksan din natin yung kanyang spark plug. I-check natin yung kanyang kondisyon. So i-check na muna natin to, tadyakan natin. Dapat to maglalabas ng malakas na kuryente. At least 1 cm ang layo. So try natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, napakalakas ng kanyang kuryente. So ibig sabihin, good yung CDI, stator, tsaka yung kanyang ignition coil. So i-check naman natin yung kanyang spark plug kung nasa mabuti pang kalagayan. So tanggalin na muna natin. Kung good pa, lilinisan lamang natin yan. Napaka-importante na dapat may guide tayo para hindi natin hinuhulaan yung kung paano tayo gumawa sa motor. So ito yung kanyang spark plug, good pa naman. So lilinisan lang natin to, tapos ibabalik natin yan. So ayan okay pa, maganda pa. So parang bago pa. So linisan lang natin, tsaka nating ibalik. Sinasabi ni boss na stuck daw yung kanyang motor ng kulang 1 taon yata yung pagkasabi niya. So shout out sa mga taga Samal, shout out kay Tatay Tommy, yung CQ nila rito sa nagagawa ng mga reprapping dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. Mga padreng, kung taga-Bataan lamang po kayo at nais yung magpagawa, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. So ayan, nakakabit na natin yung kanyang spark plug. Pwede na nating ibalik yung kanyang spark plug cap, yung kanyang high tension wire. At sa pagkakataong yan, so okay yung compression, okay yung ating kuryente. So isang bagay na lang yung hindi pa natin natetest, yung kanyang carburetor. Sa unang video pinaandar natin mga boss. So umandar siya, may minor naman, kaso may ngayon duban. Umandar siya, may minor naman, tapos nung pinatay natin, hindi na natin napaandar. So ibig sabihin, hindi barado yung kanyang carburetor. So i-check na rin natin minsan pag walang minor, yung barbula kung tukod, damay na rin natin yan. So kasama rin po yan sa compression. Gamit lang tayo ng 24 mm para matanggal natin yung cap tappet na yan. I-check natin yung kanyang clearance ng barbula, kasi once natukod dyan, hard starting. So pero hindi naman mamamatay kahit natukod dyan.
hard starting lamang po yon. Pero yung namamatay, andar namamatay, so kanina may minor naman, ibig sabihin hindi barado yung carburetor pero lilinisin na rin natin yan. So dito sa part na to, nandito yung kanyang timing, tanggalin lang natin dito. So yun, pagkatanggal niyan dito sa kabila yung malaking bilog, tatanggalin din natin yan. So sa loob niyan merong 14 mm na tornilyo para mapihit natin yan counterclockwise para maitapat natin sa top dead center. So pihitin lang natin pakaliwa. So yan lang gagamitin nyo dyan mga idol pag nag-adjust ang barbula or nag-tune up natin na tawag. Ngayon pihitin natin ng counterclockwise, dapat lulubog yung ating exhaust. So yan, pagkalubog nyan aangat. Yan paglubog aangat, tapos dun sa kanyang intake ganun din, dapat lulubog o aangat. So dito sa kabila lulubog aangat din. Pag yung intake lumubog tapos umangat, yun na in time na malapit ka na dun sa top dead center. So dito sa butas na to may makikita kang letter T dyan, so itapat nyo lang dyan. So ayan, focus natin, may makikita kang letter T dyan mga idol. Tapos check nyo yung barbula kung tukod. Kalimitan pag walang minor, check nyo agad yung barbula nyo kung may clearance o wala. Pag walang clearance, so dapat malagyan nyo siya ng clearance para may minor po siya. So kanina may minor naman, kaso nung pinatay ayaw nang umandar. So ibig sabihin may minor, ibig sabihin malinis yung kanyang carburetor. So bubuksan din natin yung kanyang carburetor. So ibabalik na natin to yung mga cover nya pagkatapos natin ma-check dito yung kanyang valve clearance. So gagamit tayo ng filler gauge mamaya dyan. So alugin na muna natin. So yan, umaalog naman. So ibig sabihin hindi tukod yung kanyang barbula mga padreng. So syempre gagamitan pa rin natin ng filler gauge yan kung nasa tamang clearance. So hindi dahilan. So ito ang ating filler gauge. So kanina kinapa ko ng kamay, may clearance naman yung barbula. Ibig sabihin hindi dyan ang pinagmumulan ng papatay-patay na motor ni boss. Sa tingin nyo mga idol, saan kaya nagmumula? Bakit patirik-tirik daw si boss? Dayo from Samal pa. So ayan, okay naman, pwede na natin takpan yan at tumbukin na natin mamaya yung kanyang carburetor. At dito sa part na to mga idol, dito located yung kanyang CDI. So i-check na rin natin kung total nakabukas na rin. Idamay na rin natin para minsan ang trabaho. Minsan nagko-corrosion dito sa mga socket. So may mga vlog tayo niyan na bakit palyado yung motor. So dito nagko-corrosion yung bawat socket. Etong motor ni boss hindi naman siya palyado. So syempre check na rin natin kung maluwag o masikip. Yung blue siya yung pulsar positive, yung green na may white pulsar negative, solid green negative, yung black na may yellow ignition coil. Tapos yung black na may red siya yung primary. So black na may white siya yung ating kill switch. So maigpit naman yung kanyang socket So minsan pumapalya, so kaya dinamay natin yan dahil bukas naman. So good naman yung kada terminal at pwede na nating ibalik to. So okay naman siya lahat. Good din dito sa kabila. So mainam na kasi na pag nakita nyo na yung pyesa, kahit hindi yun ang target nyo, idamay nyo na para magkaroon na rin kayo ng idea in case na hindi nyo pa rin napatino. Dahil nga tiningnan nyo yung ibang part, so magkaka-idea kayo doon. So ibalik na natin to, tapos targetin natin yung kanyang carburetor. Kalimitan mga padreng pag umaandar namamatay, may na-encounter akong ganyan. So pinatay lang, hindi na mapa-start, tapos may time na mag-i-start. So kalimitan nasa carburetor yung problema. So yun na nga mga padreng, nabaklas na natin mga tornilyo. So inangat na natin yung carburetor. So dito check natin kung malinis. So dito sa part na to, pansinin nyo yung kanyang o-ring putol. So pag putol po yung o-ring, automatic parang hirap siyang humigop ng gasolina. May time na hindi mo siya mapapaandar.
gawa ng hindi makapasok yung gasolina doon sa ating intake manifold. So sa tingin nyo yan kaya yung problema mga idol. So syempre lilinisan ko na rin to. So hindi ko na ipapakita, marami naman tayong content ng ganito. So linisan natin yan. At ayun na nga mga padreng, nalinisan na natin. So nahirapan ako sa kanyang o-ring. So medyo manipis yung aking naikasa. So pwede naman yan basta lumapat. Ngayon ang diskarte natin yan, lagyan natin siya ng liquid sealant para walang singaw. So naubusan tayo ng ganyang o-ring, medyo mataba kasi yung kanyang o-ring. So ito medyo manipis ng bagya. So ayan, linagyan ko na ng liquid sealant at pwede na natin ikasa yan. So ayan na nga mga padreng, putol yung kanyang o-ring. So naikabit na natin yung carburetor. So pinakahigpitan na rin natin yan. So try nating paanda rin. On muna natin. So on natin yung kill switch. Isang panalo. Sila po yung So ayan mga padreng, at naisa natin yung motor ni Idol. So sa simpleng pyesa lang, so napakalaking epekto. So kaya kang itirik nito. So sinasabi niya rito matigas daw yung kanyang clutch, tapos yung headlight high lang ang meron, yung low wala. So hindi na natin i-content pa yan. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.